Patuloy pa rin tinutugis ng mga otoridad ang iba pang presong pumuga mula sa Leyte Provincial Jail noong nakaraang linggo. Bukod sa hirap umano ng kalagayan nila sa kulungan, nangangamba ang mga preso na hindi na umusad ang kanilang mga kaso matapos mawala ang kanilang mga papeles noong kasagsagan ng Bagyong Yolanda. Balitang hatid ni Mark Zambrano. Walang hearing. Sanitasyon dito sa amin, yung pagkain, bulok. Mahirap yung kalagayan namin dito. Yung mga tao dito na dito lang natutulog sa compound. Umulan umaraw. Dito lang nakano. Saka nagkakasakit yung iba. Pasigaw na pinaabot sa akin ng mga presong ito ang problema nila sa Leyte Provincial Jail. Ilan lang sila sa 144 na preso na tumakas madaling araw nitong Huwebes pero muling nahuli. Inirereklamo rin nila ang pagkawala raw sa bagyo ng mga papeles na kailangan sa pag-usad ng kanilang mga kaso. 38 iba naman ang tinutugis pa. Ayon sa nakausap kong jail warden, naikasa ang pagtakas matapos umanong tutukan at bantaang sasaktan ang nag-iisang bantay sa main gate. Madali ring nakalabas sa mga preso dahil nasira ng Bagyong Yolanda ang perimeter fence ng kulungan at pinalitan lang ng barbed wire. Ginamit din umano bilang human shield ang mga asawa at anak ng ilang preso na pinatira na sa mga kubol sa kulungan matapos silang mawalan ng tirahan dahil sa Bagyong Yolanda. Ang mga kubol ipinatayo dahil tukla pa ang mga bubong ng mga selda na 14 na lang sa 49 ang nagagamit. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Yolanda noong Nobyembre, daan-daang preso rin ang nakatakas hindi lang sa provincial jail, kundi maging sa city jail ng Tacloban. Pero mga pugante, nagsibalik din matapos kamustahin at tulungan ang mga kaanak nilang sinalanta ng bagyo. Aminado ang pamunuan ng provincial jail, nahirap sila dahil sa pinsalang dinulot ng Bagyong Yolanda sa kanilang mga pasilidad. Hindi rin naman daw niya mapagbibigyan ang hiling ng mga inmate na temporary release. Inaasikaso na rin daw mga nasirang papeles ng inmates. Kinausap ko yung executive judge. Sabi ng executive judge, sabi niya na antay lang sila sa kahit mga ilang di naman talaga agad-agad ma-resolve yun kasi alam naman nila na yung bulwagan affected din sa sa bagyo, pati yung mga records. So under inventory pa sila. Mark Zambrano, GMA News.